operasyon ng MRT3. Magdadagdag din ng mga tren tuwing peak hours. Pinagutos siya ni DOTR Secretary Vince Dizon matapos ang kanyang inspeksyon sa tren kanina. Samantala, magkakaroon naman ng balasahan sa pamunuan ng MRT3. Ayon kay Dizon, napapagaling siya sa aksyon ito sa ilang aberya. Partikular na tinukoy ng kalihim ang pagkasira ng escalator sa Taft Avenue Station, Kamakailan. Sa pag-ikot ni Secretary Dizon, ilang paso nakita niyang problema ang mahabang pila sa mga ticketing booth. Walang bubong sa dinaraanan ng mga pasahero at kakulangan ng ilaw sa mga istasyon. Tingin ko magpapakita ko ng management sa MRT3. Meron akong recommenda na papalit. Kaya nga dito, mabilis Kasi hindi natin pwedeng maliitin yung isang escalator na nasisira kasi ang laking tulong sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kababayan natin may disability. So, Biz, eto na nga. Mga kapatid, eto na nga. Starting today, official ng bahagi ng MQuest Ventures ang actor/director/producer na si Enrique Hill. At live mula ko sa Meralco Center sa Pasig na sa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. MJ? Eto na nga, Jervy, may bago tayong parte ng pamilya ng Media Quest at hindi ko na mapatagalin pa, nakikita nyo na nga sa background ko at live na live. Hahatakin ko na siya dito sa TV, Enrique. Hi, hello po, magandang gabi po. Kamusta naman, Ken? Diba? Paano nabuo itong partnership with Media Quest at MVP Group? Well, first of all, we met Jane and Chenna in the NBA All-Star Weekend in Utah, and it just kicked off from there. And they offered to have a partnership with my company, Slingshot Studios, and to be able to partner up with, of course, Media Quest and the MVP Group. It's basically a no-brainer. Bongga. Super no-brainer. Actually, yun na nga kasi 'di ba, napakadaming pelikula ng Media Quest at well reviewed ang iyong last MMFF entry rin at Taiwan Killer Hospital, and I know Ken the producer is just really, 'di ba, in action. Yes. What can you share so far sa mga napag-usapan niyo with MVP Group and Media Quest? Yeah, so we're gonna be doing a lot of films and projects as well here. I think hopefully we start around April or May. That is soon. Super soon. So they also have IPs that they acquired overseas. So may mga international projects that we'll be working on. So super excited for that. And of course some local projects as well. And kakaiba lagi yung mga yung mga storya na talagang that tickles your fancy, right? So ngayon, ano tong mga storya naman na talagang nagka-interest ka, na pinesent mo rin sa Media Quest? Well, I've been playing around a lot with different genres. So I really want to go back to my core, which is Rom-com? some rom-coms with a little twist. So I think it's time, and the fans have been asking for it. So super excited for that. Pero syempre, something different pa rin. Ready na kami kiligin ulit. My gosh. Baka naman pang MMFF to I think there's one that they're eyeing for MMFF. So I might see you guys on MMFF again. Whoa! So, I love it. thank you so much. But of course, for television, anything that really interests you? Yes, we have. We're in talks for a couple of projects that we wanna do. But yeah, everything's still Up in the air? up in the air. Once we finalize everything, then we can really say talk about it. Exciting. At ito na, syempre may mensahe si Enrique para sa lahat ng fans niya. Ang tagal na nag-aantay. And finally, more movies in the works. Of course, definitely more movies. I'll be hands-on with every project that I do. At maraming salamat po sa lahat ng mga supporters, and babalik na po malapit na. I love you guys. Yes! Thank you so much, Enrique Hill. At yun muna ang latest mula rito. Back to you, Jervy. Ken, welcome to MQuest Ventures at maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, news file exclusive chat na I love you ng isang lalaki sa kanyang best friend. Muntik na niyang ikamatay. Unang larawan ni Pope Francis mula nang ma-ospital siya, inilabas ng Vatican. At kopya ng Section E Stars, pinagkabuluhan ng fans sa isang book event. Yan ang iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
yung alagang-alaga ang mga nanay at anak. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka kung baby ko, wala rito sa mundo. Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Natupad to dahil sa programa ni Avalos. Ang mga batang may kabansanan ay niyayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Abalos. Hindi hadlang ang kanilang kabansanan sa isang magandang kinabukasan. Nagbabago ng katawan natin at age 50 plus. Love stays the same. Buti may Centrum Silver Advance. Nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong sa sharp memory. Tulong para matatag ang puso. Tulong for strong immunity. Walang iwanan pag pinagkakatiwalaan para feeling mag-Centrum Silver Advance. Narito na ang totoong number 1. Ako at ang CDO Fantastic Tocino na serve namin ang number 1 Corona dahil gawa ito sa 100% young pork. Kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Fantastic talaga! O di ba? The people have spoken. Fantastic ang number 1 tocino. Ay! Eksena ka ba? Dito ka na sa number 1. Fantastic! Umaga pa lang, tamanan niya ang alaga ko. Kaya dapat Alaska, tulong para puno ng gana. Now Premier. Yeah! Masustansya pa. Panatag akong puno siya ng gana sa umaga. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing nga kasi. Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kape. Katigaan for good dahil 100% dandruff-free ka. Makapabad sa pawis. Klase niya? Ha? Pinakamasarap na joy ng pamilya. Ang aming biggest, crispiest, juiciest, Philippines best tasting chicken joy. Dad Connectitious Special with Ladies' Choice. The number 1 mayo with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Special. Ladies' Choice. Matikim. Ang lasa. Sinasahon kaya. Baka naiwan ng taste. Mas proud ka sa Ladies Joy. Tanggal siya mo. Ako ng taste. Isang pala. Isang kaputa. Mga kapatid, gaano kayo ka-close ng best friend nyo? Sa Cebu City, muntik nang ikamatay ng isang lalaki nang mag-chat siya ng I love you sa best friend niyang babae. Kung bakit alamin sa report ng aming Visayas correspondent na si John Aroa exclusive. Hiwa ang likod at magkabilang paa. May sugat din sa ulo. Ganyan ang lagay ni Dodong ng isugod sa ospital sa Cebu City. Ang nagawa niyan, ang jowa ng kanyang girl best friend. Kinilala ang suspect na si Ramil Brillos na isang vlogger. Kwento ng 17 anyos na biktima, naghahapunan siya sa loob ng kanyang bahay nang biglang pumasok ang galit na suspect. Dito na siya biglang inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo. Habang ang suspect tumakas pero agad din siyang nahuli. Isinugod naman sa ospital ang biktima. Ang punot-dulo ng pananaksak, selos. Best friend daw kasi ni Dodo ang nobya ni Membrillos. Nagkataong nag-send daw siya ng I love you sa best friend noong araw na yun na ikinagalit at ikinaselos ng suspect. Kinomport ko lang kasi malaki ang problema ng nobya niya. Hindi talaga ako sa mga friends ko babae. Nagselos na ko na siya. Depensa pa ni Dodo, sadyang pala kaibigan at malabing siya sa mga kaibigan babae. Pinagtanggol din siya ng kanyang best friend na si Rebecca. Totoo naman daw na nag-chat ng I love you ang kaibigan. Pero as a friend, akala ko na-delete ko na yun. Pero sinabihan ko na yung boyfriend ko na huwag nang galawin si Dodong. Kasi si Dodong barkada ko. Sa kabila ng masakit na kumprontahan at silusan, nauwi sa arigluan ng dalawang kampo. Nag-break din si Rebecca at Membrillos. Nangako din si Membrillos na siya ang aako sa mga gastusin sa ospital ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas.
Natupok ang isang junk shop sa barangay New Lower, Bikutan, Taguig. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Lumaki ito dahil sa mga nakaimbak na karton at plastic. Sa lawak ng sunog, di bababa sa 12 fire trucks ang kinailangang kumisponde. Nadamay din sa sunog ang 2 shop na may kargang mga karton. Hindi naman nakumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Naapula rin ang sunog matapos ang 3 oras. Tinatayang nasa 14 million pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Inaalam pa ng mga bumbero kung ano ang mitsa ng sunog. Naglabas na ng litrato ni Pope Francis ang Vatican sa kauna-unang pagkakataon mula ng ospital ang Santo Papa. At makikita si Pope Francis sa nakaupo sa isang chapel ng Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Ayon sa Vatican, nagmisa pa ang Santo Papa kasama ilang pari kahapon. Ito po ang unang beses na nasilayan ng pupo ang Santo Papa mula ng mga ospital noong February 14 dahil sa severe